Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Minsan po sa dami ng mga issue na bumubungad sa atin araw-araw, nawawala din sa radar natin yung ibang mga usapin na malapit sa puso natin at yung mismong malapit sa ating mga sikmura. At ngayon pong araw na ito ay kumustahin natin ang inyong almusal. Nagkakanin ba kayo? Nagtitinapay na lang? Ano ba ang inyong mga lagay sa inyong mga palabigasan? Ngayong umaga, makakasama natin sa studio ang tagapagsalita ng National Food Authority o NFA para alamin kung sa kabila ba ng may kataasang presyo ng bigas, may magandang balita pa rin tayong madidinig mula po sa kanilang ahensya. Let's welcome to the program, Mr. Angel Imperial Jr. Sir, good morning po. Welcome to the show, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Have a seat, sir, please. Salamat po. Salamat. Welcome to the program. Let's get it straight, sir. Yun hong pagtaas natin ngayon, piso ba yung itinaas natin sa NFA? Daniel, that's actually speculation. Ang NFA ay hindi nagtaas kailanman ng kanyang selling price ng kanyang bigas. Okay. Nananatili tayo sa 27 per kilogram At 32 at ba saka yun? 32 per Oh, so kilogram. 27.30. So walang pagtataas? Walang patataas ang NFA price sa bigas. Bakit ho mayroong mga sinasabit mga reports na may pagtaas na dati parang bumaba ba yata ng 2 pesos ba? Actually, siguro ang nire-repair nila is the price of the commercial rice dahil wala naman tayong price control, Daniel, sa prices ng commercial rice. So it goes up and down depending on the supply and demand. At yung sinasabi na posibleng tumaas is more on speculation for the So months. as of now ay permis pa rin tayo Permis ang presyo sa ng 27 and 32. So ito namang NFA rice natin ngayon, hindi naman fake. Ay, hindi. Lumabas din yung issue ng fake rice and Yes. actually I have not seen yet the fake rice because lumabas yan sa mga social media lang. Yes, oh. Nung pinakita sa akin yung ibang mga reports, so most likely it's a process of extrusion na yung ibang mga rice substitutes such as kasaba, kamote, patatas, di ba? Nung mga maliliit tayo, kami, lalo sa probinsya, nung Yes. medyo kulang ang bigas. Sweet potatoes. Oo, mga kamote. sinasalihan yung bigas at saka gabi, saging, sweet potato. Isinasama sa bigas pag sinasaing para rumami. They are called sa rice substitute. So, I could just surmise. It's just actually I thinking dahil hindi naman tayo nakakita nung Nung fake rice na Oo. sinasabi. So, posible na marami silang produkto noon and then to make it appear na parang bigas yan because this is a rice substitute, ipinrocess nila ito to come into a form of rice. In fact, Daniel, para sa kalaman ng madla, dito sa atin, meron ng gumagawa ng corn rice na tinatawag somewhere in Mindanao na yung It looks like rice pero corn. it looks like rice, yung Okay. kanyang size and yung kanyang Grains, size at saka yeah. grains siya. Pero hinarina siya na corn at pinalabas na parang mukhang bigas. Pero pag isinaing mo ay lasang mais at kulay mais. Aha, Oh, okay, yun. okay. So for those who are not corn eating, so parang parang dilaw na bigas. Pero actually yung materials noon ay Galing sa corn. Mais, oo. Pero So- yun hong report na ito na sinasabi na fake rice, may mga synthetic na inihahalo. Walang nakarating sa radar ninyo or wala kayo na-intercept or anything na... Wala naman, Daniel. And we assure the public, binibigyan namin ng kasiguruhan ng ating mga mamamayang Pilipino na lahat ng mga inangkat nating bigas sa pamagitan ng NFA ay sigurado tayong 100% na purong-purong bigas yung inaning palay. Dahil dumadaan ito sa masusing testing, analysis, hindi lamang ng NFA, kundi ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan bago ito i-unload at dalhin sa mga bodega at ibenta natin sa ating mga family. Wala na ba ho tayong problema dito sa importation ng rice? Kasi the last time na nagkaka-rumble-rumble dito sa pagbibigay ng importation permit. Naging dahilan pa rin ito kung bakit itong dating nandyan sa Bureau of Plant Industry, si Ginoong Baron, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng problema. Pinipilit natin itong ayusin at yan nga sa pamumuno ng ating PAPSAM Secretary Francis Pangilinan at saka ni Administrator ng Dalisay. Na iniaayos natin ito at alisin yung mga loopholes, so to speak, about the rice importation participated in by the public sector. Yun ho bang mga dating pinag-uusapan na yan na dapat na mailag? Kasi parang meron nga sila sinasabi na nakikita na butas, kung bakit
nagkakaroon ng ganong klase ng problema doon sa rice importation and even yung pagbibigay ng import permit. Ito ho ba ay nabago na ngayon? Nabago na to at patuloy nating tinitingnan pa. In fact, Daniel, masusi ang pakipag-ugnayan ng NFA sa Bureau of Customs dahil sila yung final na nagtumitingin kung ito ay mga smuggled o hindi. And the Land Bank of the Philippines dahil dito binabayaran yung tariff, yung taripa kaagad. So hindi bibigyan ng import permit ng NFA, number one, kung hindi nasa ayos yung mga papeles nito at kung hindi pa siya nakabayad ng advance payment sa tariff sa Land Bank. At yun yung basehan ng pagbibigay ng import permit to be presented to the Bureau of Customs pag dumating yung kanilang in-import na bigas. So ano pong major change na binago natin doon sa mga rules natin before na very significant ngayon to put everything in place for the importation? Number one, yung papel doon sa import permit ay may mga security features. At Okay. hindi na siya pwede talagang gamitin ng paulit-ulit. Minsan lang siyang gagamitin, volume specific and time specific yung import permit na ibinibigay ng NFA. So parang nagla-lapse yun. Pag hindi mo nagamit, halimbawa, yung importation permit mo na yun, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang Oo, panahon. hindi na pwedeng i-recycle. Okay. Pangalawa, lahat noong naibibigyan ng permit at kahit na sa certificate of eligibility pa lamang, nakatimbre ka agad sa Land Bank of the Philippines dahil doon nga sila magbabayad ng buwis. At the same time, nakatimbre na rin sa Bureau of Customs. So, lahat ng dokumento na pinapalabas ng NFA, timbrado ka agad doon sa mga concerned agencies. So, pag dumating sa Land Bank at saka sa BOC, for example, yung mga binigyan ng NFA ng permit, makikita nila kaagad online doon sa aming report, ito ba ay mayroong sapat na basehan para i-entertain yung ipinapakitang dokumento sa Land Bank at sa BOC. Sino-sino hong ayun ang mga malalaking mga importers? Mga ilan ho ba ang pinag-uusapan natin dito? Kasi parang lumalabas din dati na nagkakaroon dito ng parang control ang iilan lamang at yung ibang mga negosyante at maging yung mga kooperatiba ng mga magsasaka hindi nabibigyan ng pagkakataon. Actually, yung sinasabing na kumokontrol, yun yung mga reports. Pero ang actual na may mga dokumento talaga ay yung mga private organizations, corporations, at mga even farmer organizations na autorisadong kumuha ng permit. At dito sa ating recent guidelines, hindi pwedeng kopohin ng iisang malaking importer dahil ang pinakamalaki na volume na pwedeng ibigay na import permit sa isang tao, isang corporation is 40,000 metric tons. 40,000 metric tons. Pero meron daw mga financier yun. Halimbawa, ikaw may permit na isa may permit na isa, pero actually, ang nagpi-finance, isa So lang. yun nga yung gusto natin na madiscover at yun yung gusto nating bigyan ng solusyon dahil nga kung gano'n ang mangyayari, nakukopo. Posibleng talaga makopo. Exactly. And that is also possible to happen dahil nangyayari, pwedeng ibenta talaga nila. Kumbaga, parang merong nagpi-finance sa kanila, hindi man termino na ibinenta, basta sasabihin, ang financier mo ako, sa'yo yung permit, 4 kayong may permit, pero isang financier ninyo. So, yun yung patuloy natin na tinitingnan paano pa natin ito mababawasan yung ganung mga posibilidad. Dahil number one na rule is hindi pwedeng ibenta o i-transfer yung import permit. So the transactions between two individuals after NFA, mahirap na nating makita Pero patuloy pa rin natin na sinasaliksik ito at tinitingnan paano hindi maiikutan nila yung ating Kasi mga parang patakaran. ikaw naman ang nag-transact hindi naman ako. Parang pininance lang kita, pero ako may control niyan. Ganun din sa kabila. Diba? Parang after that, wala na kayong... mahirap na. Maski sino sigurong ahensya ng pamahalaan natin. Ang hirap niyang But that is what is happening. That's the allegation and we would want also to find out really kung talagang totoo yun dahil kung totoo yun, that's not good for our economy and that's not good for the public. Pero how long na hong problema ito? Kasi mukhang matagal na itong matagal na ang pinag-iisipan din kung paano itong masusolusyonan. Yan yung issue nung mga nakaraang pang panahon at ngayon nga talagang unti-unti patuloy tayo na gumagawa ng pamaraan para ma-improve natin yung mga sistema. Dati-dati wala yung mga security features dun sa mga papel. So yung coordination with the Land Bank of the Philippines and the BOC is medyo lax. So
hanap tayo ng hanap lagi ng paraan para kung ano pa yung makita natin na butas, patuloy nating So matatakbo. paano ho nasusolusyonan ngayon yung mga artificial shortage? Kasi parang merong mga nagko-control, nasa kanila yun, wala ka namang magagawa. Parang ang nangyayari, sasabihin nila, hindi kami magre-release. Kahit na lumalabas, no-hoard nila, hindi naman ninyo makontrol yun. Okay. Nakakatuwang i-report ngayon, Daniel, na nitong mga nakaraan, noong last quarter ng 2015 hanggang first quarter ng, last quarter ng 2014 hanggang first quarter ng 2015, medyo mataas yung presyo. Pero nakakatuwa na mababa siya ngayon. Yung prevailing price ng commercial rice. That is because talagang nagtutulong-tulong na at saka yung mga nahuhuli na mga nakikita rin natin sa dyaryo at naibabalita nitong mga kasama natin sa media na yung mga nahuhuli na nagko-control nitong mga bigas na walang permit ay pinapatawag natin at pinag-i-explain. So, isa pa rin yun sa dahilan na kung sakali mang may mga hoarding, yung NFA nananatili siya doon sa kanyang mandato na dapat, in ordinary times, dapat meron siyang stocks na 15 days requirement of the whole Philippines. So ngayon meron kayong 15 days In fact, requirement. sa ngayon ay 24 days yung ating stocks, good for 24 days. Pero ano pa rin ho kayo, naka-schedule pa rin kayo to import, hindi ba? Oo, dahil kailangan natin yun, ang isa pang atas ng Legislative Executive Development Advisory Council sa NFA, during ordinary times, 15 days requirement yung kanyang imbak. But for the lean periods, yung lean months, yung kokonti or halos wala ang ani, dapat minimum of 30 days requirement. So ang lean months natin will cover until September? Yeah, July to September. So kung hanggang September, dapat hanggang September meron tayong 24 About 30. About na 30. kailangan natin na stock. Yes. So ngayon nasa 15 pa lang ho tayo, ganun ba? And ang requirement is 15 but we have 24 stocks ang actual natin. Okay, so Sobra pa tayo. Sufficient na Yes, tayo. Why is there a need to import more? Because yung mandate nga na pagdating ng lean months, dapat minimum of 30 days requirement tayo. So kailangan pang umabot pa, may kakulangan pa dahil 24 lang. Yes, at patuloy yung simula ngayon 24 na yan. Although bukas yung ating mga bodega sa pamimili, Daniel, ay patuloy rin na nagbebenta tayo ng bigas. Halimbawa dito sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, yung mga urban areas, patuloy. So nababawasan. So ang pinakamataas ngayon na importation natin will be this importation. Something like 1.8 million. Not really, Daniel. Yun nga, gusto kong itama yun. For 2015, ang nakontrata natin noong February is 500,000 metric tons. Nitong June 5, nilabas natin yung opening na 250,000. That's make it 750. And then just recently, the NFA Council has instructed NFA na buksan yung minimum access volume na 805,200. So i-assume natin na yung 750 na government ang mag-i-import plus yung minimum access volume which will imported by the public, mga 1.5 lang yun. So, pero yung 805,000 metric tons na MAB, na minimum access volume, is November pa. Simula pa to August, September, October pa natin matatanggap. So, hindi pa mag-inio-open pa lang yung pagkuha ng mga import permit ng mga dokumento ngayong July 1 to 31. So naka-open pa lang yan. So wala Oo, pa. wala pa. So yung sinasabi hong nakaabang na 1.8 million metric tons na supposed to be importation, hindi accurate yon. Hindi accurate. Okay. Ang accurate, 1.5 lang, ganun ba? including the MAB. Pero ang accurate talaga, dahil kasi yung MAB, kahit ni-open natin, may mga taon tayo and records will bear out na hindi lahat naman ng ini-open natin ay may mga importers na nagdadala rito ng bigas. Pero itong MAV ninyo, bago lang to, di ba? Yes. Pumasok lang itong minimum access volume panahon ng administrasyong Aquino. Hindi. Simula nung tayo, Daniel, ay maging miyembro ng World Trade Organization ng General Agreement on Tariffs and Trade, meron ng minimum Meron access na ito. volume. Pero Oo. yung paglilipat naman doon sa Office of the President, ito bago to. Bago to, it was just last May 2014. Under Yung NFA. kaya na-under kayo ngayon sa National, kumbaga sa Food Security Secretary. Yes, Si yes, yes. Secretary Pangilinan.
But let me clarify, kahit na nung unang panahon, noong 1972, when NGA was created, we were already under the Office of the President. And thereafter, some changes in the administration, Nawala. nalipat sa Department of Agriculture. Then, nalipat sa Office of the President. Then, nalipat sa Department of Agriculture. Ngayon, Office of the President. So parang pinipingpong pala kayo, parang balik-balik. Depende Dito, sa pananaw ng ating Pero which is, nakaupo. kayo ho, ang na-experience ninyo during the time of your stay sa NFA, na-experience ninyo yung na-under kayo ng Department of Agriculture, na-experience nyo yung under kayo ng Office of the President. Which is better? Before you answer that, we'll pause for a break.